So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, naaawa po talaga ako sa sitwasyon ngayon ng Davao. Isipin nyo kaya laki-laki po ng confidential funds ng ating Vice Presidente nung siya ay naupo bilang alkalde ng Davao City. Makikita ninyo yan? Ganyan po kalaki ang confidential funds ni Madam. Malinis. Klaro. Ayan. Pakita nga natin. Yan diba klaro? So, nung 2017, mayroong 293 million. Nung 2018, 420 million. Nung 2019 naman, mga minamahal, lumabo naman yung mukha ko. Nung 2019, 460 million. 2020 hanggang 2022, 460 million. Pero ang hindi ko lang lubos mawari, bakit ganito ang Davao ngayon? Nalulubog sila sa baha. Yan kita ninyo mga minamahal. See? Malapitan lapit natin. Ganyan po ang nangyayari ngayon dyan sa Davao. Nakakaiyak at nakakalungkot para sa mga taxpayer na mga Pilipino. Ang laki-laki po ng napupuntang pera sa kanila. Si Pulo nga, mayroong 51 billion, diba? Ang laki ng pera. Tapos lagi nilang sinasabi, para maging progresibo, iboto nyo yung mga Duterte. Tapos makikita natin yung ganitong klaseng balita. Ano yung nangyari sa flood control ng Davao? Pero ang nangyayari, nambubudol kayo Diba? Hindi nyo man lang iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino. Puro lang kayo inyo. Sarili nyo lang iniisip nyo. Puro lang kayo pamumulitika. Pwede ba kahit papaano, tigilan naman ninyo yung pamumulitika? Sana yung adhikain ninyo, yung isipin ninyo, yung mission and vision ninyo sa lungsod ninyo, hindi na lang puro pamumulitika. Nasaan, mga minamahal, yung mayor ninyo dyan? Nagtatrabaho ba? Gumagawa ba? Sa aking pagkakaalam, tingog party list pa nga ang unang sumaklolo dyan sa Davao. Na yung tingog party list, yan yung binabatikos ninyo. Diba? Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo? Binabatikos nyo si House Speaker Martin Romualdez, diba? Pero yung kanyang grupo, yung kanyang team mismo, ang naunang sumaklolo sa inyo. Ano yung ginagawa ng alkalde ng Davao? Tanong lang Nasaan si Baste? Nasaan si Pulong? Ito ba yung sinasabi ni VP Sara Duterte na bloodbath? Diba? Yung bloodbath naging floodbath. Yung Davao mayroong 51 billion na allocated funds. Sniyo naman. Sana protektahan ang Davao ng ating Diyos. Yung mga mabubuti at inosenteng tao, protektahan at iligtas sa baha. Yan lamang po ang aking panalangin. Ang laki ng pera, Imagine ninyo may flood control kayo. Saan napunta ang funds? Sa bulsa. As usual. Ganon ba yun? Tapos ngayon, mayor pala si former President Duterte. So, paano yan? Paano kayo paglilingkuran ng isang taong nandun sa dahig? Hindi, tanong lang, paano kayo paglilingkuran ni Digong? Nandoon siya sa the Netherlands. Nandun siya nakakulong at malabo nang makabalik sa bansang Pilipinas. Paano yan? Kakaboto nyo ng statwa. Walang mag-aantabay ng tulong sa inyo. Si Nograles Carlo, mga minamahal, kahit hindi nanalo, tumutulong.
Diba? Kahit si Migs Nograles tumutulong. Tapos sinusgahan ninyo. Masyado nyong pinipersonal yung mga taong yan. Masyado namang minanipula para masira ang kanilang mga imahe. Alam ninyo, yung baha, yung kagutuman, walang kulay yan. No matter what, kung ano man yung paninindigan mo, sino man yung binoto mo, baha yan eh. Walang pinipili yung baha. Kaya dapat wala din kayong piliing kulay pag may nagbigay ng tulong. Balita ko, ang iba hinaharang pa. Tama bang behavior yan? Dahil sa inggit. Dahil sa galit siguro, I don't think so. Nakakaloka mga minamahal. Hindi man lang nahiya sa mga balat nila. Alam nyo, kung meron man dapat ditong i-call out itong mga Duterte, kaya tagal-tagal na nilang nagserbisyo. Totoo yan. Kaya tagal-tagal na din nilang naglilingkod dyan. To the point na naging dinastiya na nga ang Davao. Tapos ganito, wala pa ring improvement, puro lang peace and order. Yan lang ba yung na-implement ninyo sa napakatagal na panahon, ang pumatay? Kamusta yung food security? Kamusta yung poverty? Yung unemployment rate? Puro lang ba peace and order? Lagi na lang bang may tumatagak na dugo dyan? Yan lang ba yung kaya ninyo? Maawa naman kayo sa mga kababayan nating Pilipino. Uy, yung pera saan nyo dinadala? Ngayon na kailangan yun. Dapat doon yun ginagamit, hindi puro pamumulitika. I-set aside yung pamumulitika sana kung pwede. Tapos isulong ang good governance. Di ba yun naman dapat ang dapat? Kaso ano yung ginagawa? Puro away. Puro bangayan. Puro sisihan. O ngayon, kinakarma tuloy kayo dyan. Nadamay pa pati mga inosenteng tao. Nang dahil sa mga katarantaduhan ninyo. Sana magkaroon man lang ng character development ang Davao, no? Kahit maliit lang, kahit guti-ay lang. Di ba? 2026, wish natin character development para sa lahat. Mapasimpleng tao, pati sa mga politiko. Yun lamang po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.